Hi Libra, kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your February kapalaran para sa mga Libra. Sun, Moon, Rising, and Venus signs, general love reading. Although maaring may mensahe din sa career nyo. Depende kung anong cards ang lalabas. So, maaring mag-resonate o hindi kasi nga general reading. Pero pag nag-resonate, i-comment nyo para alam po. So for this month, thank you so much sa mga Libra kasi kayo po ang pinaka-highest na views sa aking monthly reading. Kaya magkakaroon po tayo ng bonus reading para sa mga Libra. Ang nakuha nyo is 22,000 views nung January reading. Kaya thank you so much mga Libra. Abangan nyo po yung pa-bonus reading ko sa inyo kasi yung pinaka-highest views, ginagawan ko ng bonus reading. Okay, anyway, ready ko lang yung mga cards nyo guys. And also, happy belated Valentine's Day po sa inyo guys. Ayan mga Libra. So, kamusta naman kayo? Comment present para alam kung nanonood kayo. Ready ko lang yung mga cards nyo. So, kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details. And for those na gustong mag-avail ng mga crystal bracelets, kagaya ng nakikita nyong suot ko, meron po akong crystals for sale. Bisitahin nyo po sa Instagram ko kasi dun po nakapost. And syempre, i-follow at supportahan nyo din po yung Instagram ko. Meron tayong crystals to attract love, to attract money, protection, wealth, prosperity, and abundance, for healing, opening of your chakras, creativity and motivation, meron for new beginnings, at marami pa pong iba guys. So, tingnan nyo na lang doon para kayo mismo ang pumili kung anong crystal ang kailangan nyo. So anyway, tingnan natin ang unang cards na nakuha mo, Libra. Oh my gosh, learn! So, let love show you how to learn from each other. Meron kang lesson ngayon. Meron kang natututunan. Posible ding meron kang pinag-aaralan. Recognition. The divine will help you recognize signs and miracles. So, mukhang malakas ang intuition mo ngayon. Nagkakaroon ka ng clarity, meron kang natututunan. Next card is 4th Chakra, Archangel Raphael. So, 4th chakra is yung heart chakra mo. Ibig sabihin, parang posible nagbubukas yung heart chakra mo or baka merong blockage dyan na kailangan tanggalin or kailangan ayusin. Pero I feel like Libra kasi is ruled by Venus, which is the planet of love. Kaya, there is always love sa buhay ni Libra. Okay. And then, indecision. So, merong sitwasyon na hindi ka makapag-desisyon kung magsistay ka ba or i-let go mo ba yan. Oh my gosh, ano kaya yun? Nakita ko dito, may gusto kang gawin para sa sarili mo. Gusto mo mapag-isa. Pero at the same time, dalawa kasi yung choices mo eh. Magsistay ka ba or i-let go mo ba yan? I feel like mas gusto mo ngayon gawin kung ano yung magpapasaya sa'yo, kung ano man yun. Okay, so tingnan natin yung cards mo from the tarot. Overall energy is Ace of Pentacles. This is new beginning. Very practical ng energy mo ngayon. May bagong simula. Pwedeng lumilevel up ka when it comes to your finances. And ang daming star dito. So, I feel like this is connected sa manifestation mo. Minanifest mo na magkaroon ng bagong simula na to eh. And ngayon, andyan na siya. So, mamaya i-clarify pa natin yan. Posible din to guys, may offer ka na pagbabago or bagong simula. Pero I feel like, lumilevel up ka talaga eh. Okay, ang focus mo ngayon, King of Swords. So, kalmado ka and you have clarity of mind. Kasi si King of Swords, very logical mag-isip. So, very clear ng mind mo. Meron din transformation. Kita mo yung butterfly dito. So, meron talagang nangyayaring pagbabago. And then, nakita ko dito, very passionate ka sa mga gusto mong gawin para sa sarili mo. What crosses you is King of Wands. Alam mo, nakita ko dito, Libra,
Meron kang ibang gustong gawin. Ngayon kasi, mas pinapairal mo yung isip mo eh. Pero may iba kang gustong gawin na connected sa isang person na merong attraction dyan. Pero parang torn ka between logic and passion. Parang sinasabi dito, pinipili mong maging wise sa love life mo. At the same time, ayaw mong mawala sa'yo yung taong yan kasi attracted ka sa kanya. What lies below you is the magician. Ready ka na and you are manifesting. Kita mo meron siyang infinity symbol. So you are creating something. Parang ang weird nang nafe-feel ko dito sa card na to. So siguro parang feel mo ngayon na kung ano man tong energy mo, you find it weird na kung ano ba talagang gagawin mo, kung saan ka magsisimula, parang ganun eh. What lies above is temperance. Oh my gosh. Alam mo, may nakita ko dito. Gusto mo mag-workout yung mga bagay-bagay. And busy-busy ka eh. Ang dami mong minamanifest. Parang feeling mo ngayon, hindi mo pa na-achieve yung mga pangarap mo. Kaya kailangan mong magsikap. Kailangan mong mag-adjust sa panahon para magkaroon din ng blessing sa buhay mo. This card is about patience. And this is also about give and take. So, ayun, give and take. Nag-e-effort ka para mag-benefit ka rin. So, what lies behind you? The star. So, may nakita ko dito na pinangarap mo dati, itong taong to. And, nakuha mo naman yung pinapangarap mo. Pinaghirapan mo yan eh. Pero ngayon sa current, parang iniisip mo na utak mo na yung gagamitin ko. Deadma lang muna dun sa love life ko. Pero, at the same time, nag-iisip ka na, pero gusto ko yun eh. May ganun na feeling. And then, what lies before you is Ten of Swords. Parang nakita ko dito, iniisip mo na kung gagawin mo yan, baka wala ng chance sa inyo. So, kaya hindi ka mapagdesisyon. Parang split personality ka ngayon. Kasi iniisip mo na baka magtapos na to or magkaroon ng ending dito. Okay. And then, oh my gosh, supportive energy, King of Cups. Nakita ko dito, malalim yung pagmamahal mo sa taong yan. Ang dami nyo na din palang pinagdaanan. Kita mo yung alon. So, ibig sabihin, emotional ka dito, may mga problems pero tinitiis mo, kinakaya mo. Dahil sa pagmamahal and pangarap mo din kasi, pangarap mo yung taong yan sa buhay mo. Grabe. Yung person mo naman, oh my gosh, grabe to oh. Si Queen of Wands, yung person mo, sobrang committed sa'yo, attracted siya sa'yo, and may sunflower siya oh. So, kaya niyang ma-achieve kung anong gusto niya sa sarili niya, sa buhay niya. And parang nakita ko dito, nilalaban niya talaga yung sa relasyon niyo or sa connection niyo. Grabe. Someone na very fiery energy, very passionate. Ayun. Mutual energy is Four of Swords. Parang mas pinipili mong ikalma yung isip mo at ipahinga yung isip mo. So, ayaw mo munang mag-entertain. Parang nakita ko dito, andyan naman yung opportunity sa love life. Pero mas pinipili mong ipahinga yung isip mo. Mukhang on the process of healing ka ngayon. And then, the outcome is the Lovers. Oh my gosh, guys! Grabe naman to. Ang intense naman ito, Libra. Malaking desisyon ang kailangan mong gawin. Kung magsistay ka ba sa relationship na yan o hindi. Pakiramdam mo ngayon, vulnerable ka or alam mo yun, very sensitive ka ngayon. Merong love talaga dito, guys. Baka soulmate mo yan or twin flame. Ayan, the Lovers card. Okay. So, mag-clarify tayo, guys. So, ano tong bagong simula na lumabas dito sa reading ni Libra? So, itong fortune cards na kulay emerald green ang gagamitin natin. Okay, anong bagong simula ito? Or ano to para kay Libra?
Nine of Pentacles, Queen of Talismans, Two of Pentacles, the Emperor. Sarili mo to eh. This is about the ego. And I can see na very independent ka. Naayos mo na yung sarili mo talaga. Nagbo-bloom ka. Sobrang pagbo-bloom mo ngayon, Libra. At the same time, very practical na energy. Nakita ko sa'yo na heal mo na yung sarili mo. At the same time, busy ka, Two of Pentacles, kasi minamanifest mo itong happiness overall sa buhay mo, sa iba-ibang aspect ng life mo. Meron kang infinity symbol dito, oh. So, it's a symbol of manifestation. Kita mo puro pentacles to, guys. Ang kahulugan niyan is pera, pagiging practical. Kaya ang bongga naman ito. Okay. So, level up ka na talaga ngayon, Libra. Kasi ito yung overall energy mo eh. Nag-upgrade na yung pamumuhay mo ngayon. So, clarify naman natin kung bakit, teka, may gustong lumabas na card eh, the Oracle. Ang taas ng standards mo. Oh, wow, grabe. So, tingnan natin yung gustong lumabas na card ah. Ang galing ah. Hindi pa nga ako tapos sa tanong ko, pero may mga mensahe na gustong lumabas. The Oracle, Four of Pentacles, Seven of Keys. Oh my gosh. Nakita ko dito parang, by the book, and sobra kang nag-iingat. Parang yung mga desisyon mo ayaw mo ipaalam sa ibang tao, tahimik ka lang. Pero gusto mo kasi yung very idealistic ka sa relationship mo eh. Kaya takot kang mag-invest dyan kasi pakiramdam mo, baka mamaya magkamali ka, baka masaktan ka pa. Kaya mas iniisip mo na umiwas na lang muna. Pero sa totoo lang, meron ng love dito guys. Yung iba nga sa inyo ay either soulmate mo yan or kasal kayo ng taong yan or committed na talaga kayo sa taong yan. Pero kahit committed ka na, nakita ko dito na parang ayaw mo mag-risk eh. Kasi pinoprotektahan mo kung anong meron ka. Okay. Judgment, ang dami nyo na din palang pinagdaanan or kailangan mag-desisyon dito. Pero parang nalilito ka. Merong something na toxic dito guys na nangyari. Kaya nalilito ka tuloy kung anong gagawin mo. Kaya pinipili mong mag-isa na lang. Okay. So, bakit ito yung focus ni Libra ngayon? So, Ace of Keys, Queen of Elixirs, yung baliktad na card, Two of Cups. Okay, so, merong person dito. Oh, wow. Parang nakita ko sa'yo, may bago kang idea, gusto mong makipag-reconcile sa isang person kasi mahal mo siya, tanggap mo siya. So, merong energy ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Although kahit naman anong sign to, nakita ko the reason kung bakit gusto mong kumonek sa taong yan is kasi siya yung happiness mo ngayon. And sinasabi dito, magkaiba kayo ng ugali, pero tanggap nyo isa't isa, or at least ikaw tanggap mo siya. So, bago tong idea to guys ha. Bagong-bago. Okay? Ayan, andito yung Emperor card. Ito yung ego mo eh. Libra, Emperor. Parang, kaya ka nag-hold back kahit gusto mo yung taong yan. Kasi nakikita mo kung ano yung problem dito. Merong problem eh. Okay, clarify natin. Ano ba yung problem na yon? Anong problem dito? The Lovers, Six of Pentacles, and the Seeker. Oh. Alam mo, nakita ko dito karmic connection. Parang cycle to eh, Libra, na umulit. So, also meron dito
May nakita akong bagong simula, guys. Malaking desisyon. Parang nag-decide ka naman na magstay. Magstay sa piling ng taong yan. Kasi andito yung Six of Pentacles eh. So, ibig sabihin, andyan ka para sa taong yan. Yung nga lang parang, parang may feeling ka na hindi ka din sure kung mag-workout ba talaga yan, pero andyan ka pa rin. The Sun at the bottom of the deck, new beginning, High Priestess. So, alam mo, nagkakaroon ka ng clarity ngayon at lumalakas ang intuition mo. So, gusto kong i-clarify ngayon yung person ni Libra. Okay, ano ba ang gusto mangyari ng person ni Libra? Prince of Elixirs. Merong new beginning, exciting, the Star, Queen of Candles. Oh my gosh, umulit ulit. So, itong kasing si Queen of Candles, equivalent din to ng Queen of Wands card na lumabas din dito sa reading nyo. So, yung person mo, parang excited siya na gusto nyo i-manifest yung relationship nyo, yung connection nyo. Very committed siya sa'yo. Parang, nakita ko dito, gusto niyang mag-workout talaga kung anong meron kayo at parang ang saya lang, ang positive lang ng vibe nitong person na to. Very exciting. Baka ang kadil mo mas bata sa'yo kasi nakita ko energy ng bata eh, or someone na masayahin. And nakita ko dito talagang tinatry niya yung best niya. At the same time, pinagdadasal niya na sana mag-workout kami ni Libra. O diba, ang haba naman ng hair mo kasi this person is very attractive sa totoo lang. Pwede naman siyang mapunta sa iba pero mukhang ikaw yung pinili niya. Okay. O diba, sana all. Mapapasana all ka na lang. Oh my gosh! Andito din yung King of Candles. Attraction. Okay. So, pero, merong problem dito eh. Bakit ganon? Four of Cups, the Justice card. Bakit ayaw mo siyang tanggapin? Oh, Magnum Opus. Wow! Okay, so may nakita ko dito na hindi ka masaya, pero ilalaban mo. Meron kang ipaglalaban. Andito yung Justice card. Ikaw to eh. Si Libra to eh. Sa totoo lang, maganda yung energy mo, pero hindi ka masaya sa sitwasyon. Okay. Pero strong ka naman, kaya siguro nakikita mo, hindi ka masaya sa nangyayari ngayon sa sitwasyon, kaya mo ipaglalaban para makuha mo ulit yung happiness mo dito sa connection ninyo ng taong yan. And ang masasabi ko lang dito, sinusuportahan ka ng universe. Kasi itong si Magnum Opus card, this is a card of manifestation. Ito yung best card sa deck na to. Ibig sabihin, napakaganda ng energy mo. Like I said, sinusuportahan ka ng universe. Wow! Sana all. Okay, ito naman, Eight of Candles. Meron ako nakitang communication or travel. Ayan, parang ang daming nangyayari dito. Ang daming ganap. Posible hindi mo in-expect yung mga nangyayari or yung pinag-uusapan, kung ano man itong pinag-uusapan nyo. Oh my gosh. Meron kang sobrang iniisip dito. Eight of Keys. Okay, ano itong iniisip ni Libra? Death and Five of... Oh my gosh. Five of Cups. Guys! Nakita ko dito, Libra, sa totoo lang, hindi ka masaya sa nangyayari. Sobrang nanghihinayang. Sobrang mong iniisip. Ayan, nakakaloka. Baka may kadil kang Scorpio. Or water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Nakakaloka. Parang hindi mo maalis sa isip mo. Merong missed opportunity dito, guys. Ayan, although this can be any sign naman. Okay. So, meron palang something na mabigat na nangyari dito na kinakalungkot ni Libra. So, sa bottom of the deck, Six of Cups. Oh my gosh, namimiss mo yung taong yan. This is about memories. Wow, alchemy card.
So, may mga memories kayo ng taong yan na iniisip mo sana pwedeng ibalik yun. Oh my gosh, nakakaloka. Pero nalilito ka, isip ka ng isip, wala ka namang ginagawa kasi very emotional ka eh. Okay? Meron kang pinag-aaralan. Okay. Tungkol dito sa connection na ito. So, tingnan naman natin yung sa side ng person mo. Sa totoo lang, meron nga talagang ending na nangyari. Pero yung person mo, sobrang committed siya sa'yo. Ibig sabihin, guys, kailangan lang talaga ng restart. Kasi andyan pa rin yung taong yan eh. Ilalaban ka pa rin niya. Kahit marami siyang options, pero ikaw yung pinili ng taong to. Oh my gosh. Nine of Swords, Queen of Keys, Eight of Cups. Alam mo, nakita ko itong person na to, iniisip niya at pinag-aaralan niya kung ano yung magpapasaya sa kanya na sarili naman niya yung gusto niyang unahin. Pero hindi ka maalis sa isip niya kasi hanging kayo eh. Parang merong unfinished bulol yarn. Merong unfinished business sa inyong dalawa kaya hindi ka maalis sa isip niya. Medyo malamig siya sa'yo ngayon. Pero the reason why is because nag-invest siya ng emosyon sa'yo at parang nagkaroon siya ng expectation dito na hindi niya nakuha yung expectation niya. At hanging kasi siya eh. So, iniisip niya, hanging ako ngayon, uunahin ko yung sarili ko. So, nagtatampo tong person mo. Okay? Pero sa totoo lang, like I said kanina, sobrang attracted at committed sa'yo. Okay. Saan ka pa? Okay. So, may naiwang card. Oh my gosh! Guys! Alam mo, nabibigatan yung person mo, Libra. Okay, clarify natin yan ha. Bakit nabibigatan ang person ni Libra? Grabe. Parang na-tense din ako. Nasasagap ko kasi yung energy eh. Nafe-feel ko eh, na mabigat. Nabibigatan siya kasi mahal ka niya, nagtitiis siya. Tahimik lang siya, hindi nagre-reklamo tong person na to. Grabe naman to. Princess of Elixirs. So again, andito yung excitement na parang bata. So, posible din may kadil kang Capricorn or sama na may Capricorn sa chart. Ang nakita ko dito parang naging codependent siya sa'yo. Na attachment, kailangan ka niya. Ganun yung pakiramdam niya dito eh. Parang sinasabi niya kailangan kita and nagtitiis siya eh. And I feel like naghihintay siya ng tamang panahon para ma-enjoy kung anong meron kayo. So, hindi to nagre-reklamo. At the same time, andun na naman yung energy na very young and parang palagi siyang excited. Parang ganun. Ten of Cups. Siguro family na yung turing sa'yo ng taong to. Or baka nga meron na kayong family. Three of Cups. Okay, so family, celebration. Posible din guys na spending time siya ngayon sa family niya. Okay. Parang dun niya nahanap yung happiness niya ngayon sa family niya. Oh my gosh, Empress. In love sa'yo. Okay, posible ding ikaw to. Energy ng Libra to eh, Empress. So, si Empress, ayan, nagmamahal yan. Venus energy. Pero, ang ugali kasi ni Empress, hindi yan naghahabol eh. So, ibig sabihin, you allow the love, the person na lumapit sa'yo, or siya yung lumapit sa'yo, or dumating sa buhay mo. So, you're not actively taking action. Oh, Magician, you are ready. Wow, I love this. Ang ganda ng card na to. So, grabe. Sabi lang dito, ready ka na. Ayan. So, i-clarify natin ha. Clarify natin. Kasi in love ka dito sa taong to eh. Ayan. Tumalon.
Tumalon talaga. Six of Wands. Overcoming obstacles and success. Four of Wands commitment. Wow! Guys. Okay, Libra, nakita ko dito. Parang kung ano man yung pinagdadaanan na conflict dito, magkakaroon ng continuation and committed pa rin kayo. Kasi masaya kayo sa taong yan. Okay. Ito, may cards na gustong lumabas. So, 10 of Keys, 7 of Wands. Oh, okay. Merong ending dito. Tapos, parang defensive ka dito. Parang sinasabi mo na wala kang kasalanan. Parang ganun. Okay, bakit naman? Baka ikaw yung nasisi. Okay. Merong bang sisihan? Charot. So, Strength and 5 of Wands. Oh my gosh. Guys. Kasi, you have inner strength. Strong ka deep inside. Pero, meron talagang conflict na nangyari dito. Kaya, nakita ko sa totoo lang, minamanifest mo itong relationship na to, pero andun din yung parang napipressure ka na, ayun, napipressure ka para makip mo yung taong yan sa buhay mo, para hindi siya mawala sa'yo. Pero, at the same time, nakikita ko na kaya mo namang i-manage yan eh. Yung nga lang, may feeling lang na parang napipressure. Okay. So, okay, 10 of Pentacles sa bottom of the deck. Kasi may pinagsamahan na kayo, kaya hirap kang i-let go. Okay, anong outcome dito? Anong outcome dito for Libra? Oh my gosh, nag-flip. The Hermit, the 3 of Pentacles, meron kang pinag-aaralan, sobrang aral-aral. 8 of Pentacles. So, sa nakita ko, wala ka munang action kasi very practical ng energy mo eh. Nakafocus ka sa trabaho mo at the same time, naghihintay ka na magkaroon ng movement or pagbabago sa sitwasyon na to. At the same time, hindi ka naman yung parang, hindi mo naman pinipilit eh. Parang hinahayaan mo lang. Kasi ang focus mo nga kasi is yung mga responsibilidad mo sa finances mo, sa stability, career. Okay, yung parang wala lang. Parang wala lang. Prince of Keys. Oh, merong curiosity. Oh, wow. So, siguro naka-curious ka kung anong susunod. Kaya napapaisip ka sa person na yan. Oh, okay. High Priestess and the 3 of Wands. Parang I feel like merong bagong simula dito na minamanifest mo. Pero may nakita din akong ibang tao. Oh, okay. Parang nagbago yung energy mo dito sa bagong simula na to. And tahimik ka lang pero ang dami mo ding gustong gawin na parang alam na alam mo kung ano yung priority mo. Okay, grabe. So, 9 of Wands and 6 of Keys. Okay. Ang dami mong frustration sa buhay na tinatry mo naman lagi yung best mo pero alam mo yun, hindi mo nakukuha kung ano yung gusto mong mangyari. Pero at the same time, you're moving towards calmer waters na kumbaga parang dead man na lang. Hayaan mo na kahit nasaktan ako, nahirapan ako, parang bahala na si Batman. Parang ganon. Okay, so any final cards para kay Libra? Okay. 9 of Cups, 5 of Swords, Prince of Candles, and the Hanged One. So, meron kang isa pang wish na feeling mo hindi mo pa nakukuha eh. And kontento ka sa buhay mo pero feeling mo meron pa ring something wrong eh, na parang, na-feel ko dito na parang ikaw talaga yung sinisisi ng person na yan. Kaya nalulungkot ka, pinag-iisipan mo ngayon yung sitwasyon mo. Parang kinoconsider mo ulit kung tama ba yung mga ginawa mo, yung mga sinabi mo.
Ayun, guys. Parang nadadown ka dito. Pero ang masasabi ko lang, mahal ka naman ng taong yan eh. 'Di ba? Sinabi ko na kanina. Mahal ka niya. Ano gustong sabihin ng person ni Libra? Tingnan natin. Mensahe ng person ni Libra. I left you. Oh my gosh, guys, nakakaloka. I left you before you could leave me. Iniwanan ka na daw niya bago mo pa siya iwanan. Oh my gosh. I lost myself for a little while. Nagsasaga talaga tong person na to, guys. Parang ayaw niyang masaktan, kaya inisip niya, iwanan na lang kita kasi baka mamaya saktan mo pa ako. Parang na-overwhelm siya sa emotions niya. Oh my gosh! I can't stop thinking about you. Grabe! Oh, diba? So, sobra kanyang iniisip, sobrang attracted sa'yo, itong person na to. I'm starting to understand our connection. Oh, this is good. Meron siyang realization, merong clarity. Cycle kasi to eh, parang tuloy-tuloy lang yung story kasi nagde-develop yung story, so nagbabago yung energy. Sometimes I stay awake thinking about you. Oh my gosh, guys! Grabe! I'm not available. Nakakaloka. Iniisip ka niya pero ayaw niyang makipag-usap. Okay. I am afraid to contact you. Oh my gosh. Okay, any more message? I hope that you can forgive me one day. Oh my gosh. Ang lungkot naman ito. I love you. Guys! Charot. Comment niyo yung mga nag-resonate dyan, ha? Nakakaloka naman tong story na to, Libra. Tinalikuran ka niya eh. Tapos sinasabi niya, sana ma-forgive mo ka sa ginawa ko. And I love you. Grabe. I wish I could take Nakakaloka. So parang tinalikuran ka ng person na to and parang gusto niyang bawiin yung sinabi niya. So many things remind me of you kasi lagi ka pa rin niyang naiisip. Ay, naka. Okay, ano pa ang gustong sabihin ng person ni Libra? Nakakaloka! Ang init, no? Okay, ano pa ang gustong sabihin ng person ni Libra? Ang init ngayon, guys. Sa inyo ba? Lately. Okay, you're special. Wow, sana all special. Oh my gosh! The one that got away! Oh, 33:00 on the clock. Grabe! Oh my gosh! Nakakaloka naman to. So, ikaw yung the one that got away niya. Emote, iyak, luha. Grabe, very emotional to. Ikaw lang loyal. Grabe, guys! Please forgive me. Sorry. My goodness. Marriage. Grabe to, guys. Alam mo, na-feel ko dito para na kayong mag-asawa or baka nga, ikinasal talaga kayo ng taong yan. Like I said kanina, merong energies ng mag-soulmate or mag-twin flame din na nasagat natin sa reading na to. Grabe. Ang intense na reading ng Libra. Flirting, malandi. Oh my gosh. Attracted pa rin talaga sa'yo. Umaapoy, love, passion. Nakakaloka. Okay. Anything else? Secret feelings, love you so much. Oh my gosh! May pa-secret pa talaga eh. And then, I miss you. Oh my gosh! Guys, mahal ka niya, namimiss ka niya. Grabe. Grabe! It's you na talaga. Char. Okay. Ano pa ba ang mensahe ng person ni Libra? Or ang feelings ng person ni Libra? Oh my gosh, I wish things were different. I'm tired fighting. Oh my gosh! Dama ko to, ang tindi. So, pagod na daw siya. I'm tired fighting this battle. Nakakaloka naman. Grabe, nakakadurog ng puso. Being near you is intoxicating. So again, this is attraction.
We have to unite. Oh my gosh, guys. 3, 4, 5, 6. Nakakaloka, may angel numbers pa kayo. Grabe. So, yung angel numbers na yon, it means take it one step at a time. Ganun yung kahulugan na yun eh. So, siguro, dinadahan-dahan niya or yun. Yan. My pride or ego took control of me. Oh, okay. So, naging ma-pride siya eh. Kaya ganyan ang nangyari sa inyo. I need your time and commitment. Oh, okay. Kasi siya, sobrang committed sa'yo. Mahal ka niya talaga. I feel betrayed. Oh my gosh. So, parang gusto niya magkaroon ng security na may time ka sa kanya, may commitment ka sa kanya. Kasi parang na-feel betrayed mo siya eh. I mean, na-feel betrayed siya. Kaya parang gusto niya to make sure na committed ka sa kanya at may binibigay kang time sa kanya. I am excited for our future. Wow! Ayan. So, nakikita pa niya talaga yung opportunity dito. I will do everything I can. You give me strength. Wow, guys. Grabe. Whew. Okay. Anong advice para kay Libra? Advice for Libra. Advice for Libra. Gawin natin dalawang advice. Dalawang advice na yarn. Charets. Okay. Challenges. Unbearable situations throw you directly into God's arms if you are open. Please take over divine and guide the right actions. Please take this burden and show me your will. So, meron talagang sitwasyon dito na nabibigatan ka, pero pinapabalik ka daw kay God. I-allow mo daw na si God na ang bahala sa'yo. Ibig sabihin, kailangan mo i-surrender yung sitwasyon na yan kay God. Kasi pag ginawa mo yon, gagabayan ka naman niya kung ano yung dapat mong gawin or kung ano dapat yung priority mo. So, i-pray mo na tanggalin niya yung burden mo at ipakita sa'yo kung ano yung pinaplano ni God para sa'yo na dapat mangyari sa'yo sa buhay mo. Ayan. So, ayun. Self-sufficiency. The ultimate self-sufficiency is relying on God. It doesn't mean hiding in a cave and saying, I don't need people. Instead, it's saying, God is my source and I am willing to receive all the help, love, and support that wants to come. So, parang may sinasabi dito na wag mo daw i-resist yung love. Hindi mo naman kailangan yung mga tao eh. Si God lang yung kailangan mo kasi siya lang din naman yung pinaka-source mo talaga na nagbibigay sa'yo ng lakas at ng blessings. And yun namang dumadating na mga blessings, mangyayari at mangyayari talaga yan. Nakita ko parang okay ka na eh. Kontento ka na kung nasaan ka ngayon. Ayan. Grabe ang lalim nitong ano na to. Kahit ako napapaisip eh. Grabe ang lalim naman nito. Message na to para kay Libra. So, God will provide para sa'yo. God will take care of you. So, I feel like this is para to sa mga Libra na nag-aalala, na sinasabi na, huwag kang mag-alala, si God bahala sa'yo. Ayan. Para kang, masyado kang namamblema. Masyado mong ino-overthink. Kaya sinasabi, don't worry. Hindi mo dapat matakot. Ayan. Basta, bumalik ka kay God, magdasal ka, ayun. Kasi kung mahina yung loob mo, pag bumalik ka kay God at nag-pray ka sobra-sobra sa Kanya, siya na bahala sa'yo, hindi ka niya hahayaan na masaktan ka or mahirapan ka. Ayan. Okay guys, that's what I have for you, Libra, for your February workout pala. Thank you so much for watching. I-like nyo na tong video na to, comment kung nag-resonate or ilang % nag-resonate. At kung bago kayo sa channel na to, please do subscribe kasi malaking tulong po yan para tuloy-tuloy lang ang paggawa natin ng more love readings para sa'yo. Love and career. And kung kayo ulit yung highest na number of views next month, meron ulit kayong bonus reading. Yeah, abangan nyo, meron pa tong kasunod
Kasi nga, highest kayo eh. So, gagawa ko ng bonus reading ngayong buwan pa rin, February, for Libra. Ayan, happy Valentine's belated again. And kung kailangan nyo naman ng gabay, kung nag-resonate kayo sa reading at kailangan nyo ng more information, pwede kayo magpa-private reading sa akin. May bayad po yun kasi ikaw mismo yung i-reading ko. Message lang kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko. And for those na nagtatanong about crystals, na nakita nyo suot ko kaya gusto nyo ding magkaroon, message nyo ako sa Instagram account ko. Marami at iba-iba po. Meron po tayong crystals to attract love. Ang suggestion ko kay Libra is itong lavender rose quartz kasi Libra is ruled by the planet Venus, which is planet of love. Kaya kailangan mo talaga meron kang rose quartz. Ang love na sinasabi ay hindi lang yan para sa person mo, but unang-una sa sarili mo so that you can stand up for yourself. And also, para ma-attract mo din yung person na gusto mong ma-attract. So, yan po yung purpose niya. Marami pa siyang ibang healing benefits, kagaya ng unblocking of your heart chakra. Kung meron kayong mga trauma sa love life nyo, ayan, mahalaga yung rose quartz kasi tatanggalin niya yung trauma sa heart chakra mo, which is yan yung nasa dibdib mo, to open you to more love na pumasok sa buhay mo. Ayun, ganun. Pero if you want to know more about the details and the benefits, tingnan nyo po sa Instagram ko kasi dun po lahat nakapost. Ayan, kasi kung sasabihin ko lahat, mauubos ang oras natin. Kaya tingnan nyo na lang dun. Okay? And syempre, maraming iba pang crystals, guys. Meron tayong pang-attract ng pera. Pa-attract ng wealth, prosperity, abundance, spiritual protection. Ayan, itong citrine sa pera, emerald. Ang emerald maganda dito kasi pareho yan pang-attract ng love at pang-attract din ng pera. At meron din siyang spiritual protection. So, marami pang iba. For wisdom, meron din. For creativity, motivation, for business, for vitality. Ayan. Protection. I-message nyo na lang po ako. Okay? So, thank you so much mga Libra. I'll see you again soon. Have a good day. God bless. Stay safe. And, ayan, ingat kayo guys. Bye!